Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Tapang at talino. Ganito din ba si Sara Lustayera? Kung sakali ho siya na maging presidente ng Pilipinas, wag naman sana. Napaka-importante ho ang talino. Kasi kapag ikaw ho ay isang presidente ng Pilipinas, talagang haharap ka sa mga malalaking opisyales ng iba't ibang bansa. Kaya napaka-importante ho ang tapang at talino. Tulad ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman ho natin, si Sara Lustayera matapang ho sa bunganga. Pero takot ho humarap sa pananagutan. Pagdating naman ho sa talino, ang observation ko ho kay Sara Lustayera, 50-50. Kasi ho, nakikita ko ho sa kanyang pagiging leader bilang vice president, napakahina. Kaya napaka-importante ang tapang at talino sa isang maging presidente ng Pilipinas. So ito nga ho mga ka-aksyon. Gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Ito yung naging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng Prime Minister ng Canada at sa mga opisyales ng Canada. Ito ho. Bago ho ako magbigay ng aking sariling opinyon o tuloy-tuloy na opinyon, panoorin at pakinggan ho muna natin itong maikling speech o mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Thank you for your leadership. Thank you for your leadership of your country, of ASEAN, and thank you for your leadership on the global stage. Thank you for joining us to build our future together. Thank you. The Right Honorable Prime Minister Mark Carney, the esteemed members of the Canadian and Philippine delegations, friends from the media, ladies and gentlemen, a good afternoon to you all, and a belated Happy Canada Day to all our Canadian friends. I am so pleased to be able to visit Canada upon the invitation of Prime Minister Carney and to have the opportunity to meet him here in British Columbia. Arriving in British Columbia carries a deep symbolic significance, as the first documented Filipino arrival in Canada happened in this province's Bowen Island in 1861. Prime Minister Carney and I had a one-on-one meeting this morning where we discussed the positive trajectory of our bilateral relations and the ways forward to ensure a sustained and dynamic partnership. This was followed by an expanded bilateral meeting together with our delegations. Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership. We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership. We recognize that robust defense and security cooperation underpins the strong momentum of our relations. Recent milestones in this pillar underscore the shared commitment of our countries in ensuring that our peoples continue to live in peaceful and secure regions. We translate these aspirations into tangible and operational commitments. We welcome the signing of the Status of Visiting Forces Agreement in November 2025 in Manila, the signing of the Mutual Logistics Support Arrangement, and the Statement of Intent on strengthening defense cooperation between the Philippines and Canada just 2 weeks ago in Ottawa. A strategic partnership is defined not just by deep and close relations, but also by the reliability of that partnership. To this end, we spoke about the importance of peace and stability in the Indo-Pacific and Canada's increasing engagement in the region under its Indo-Pacific strategy. I commend the IPS and emphasize the importance on building its initiatives both at the bilateral and multilateral levels. I also thank Canada for its dark vessel detection program, which was deployed to the Philippines under the strategy to aid the country in combating illegal, unreported, and unregulated fishing, and increase maritime domain awareness. I conveyed keen interest in the continuation of the DVD program in Philippine waters.
As the Philippines celebrates the 10th anniversary of the 2016 Arbitral Tribunal Award on the South China Sea, I thank Canada for its vocal and consistent support for a rules-based order in the South China Sea under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and in upholding the arbitral award as final and legally binding. Tomorrow, I will meet with several business leaders and key players in the Canadian mining, IT, BPM, and energy sectors. Canadian businesses, including those in said sectors, have been largely successful in the Philippines. I look forward to discussing more opportunities for deeper commercial ties between our two countries. Prime Minister Carney and I reaffirmed our commitment to conclude the negotiations for a bilateral free trade agreement this year, as we also negotiate the ASEAN-Canada Free Trade Agreement. We renewed our commitment to increase our bilateral trade, stand against economic coercion, and build a resilient supply chain. We are pleased to witness the signing of the Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation. Before I return home, I will meet with the Filipino community. I am glad to see and hear from our Canadian friends that the 1 million strong Filipinos in Canada are valued and respected for their contributions to the Canadian society, the economy, and government. They serve as the heart and soul of the strategic partnership between the Philippines and of Canada. To unleash this full potential, it is essential that Filipino professionals are able to practice their professions in Canada. In this regard, we will convey our hope that Canada's federal and provincial governments will continue working together to address the barriers to the recognition of the credentials of Philippine-educated professionals. I am also glad to have witnessed today the signing of bilateral understandings and declarations of cooperation in the areas of tourism, culture, and labor and migration. These agreements will help us harness the strong people-to-people ties between our two countries as we jointly build capacities and create a mutually beneficial talent pipeline for the future. I would like to thank Prime Minister Carney and the members of the delegation for the warm welcome and productive discussions that we have had today. Prime Minister Carney, I look forward to welcoming you for the 49th ASEAN Summit and related summits in Manila in November. Thank you. Merci beaucoup and good afternoon. O ano mga DDS, kung sakali ho maging presidente sa Purok ang inyong Lustayera, kaya-kaya niya, ganyan, magsalita ng duro-diretso ng English na walang binabasa? Ha? Kaya-kaya ng iniidolo nyo na si Lustayera? So narinig nyo naman siguro ang naging mensahe o inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mensahe. Napakalaga ho ang isa doon, dynamic partnership. Napakahalaga ho ng kanyang binanggit na dynamic partnership. Kasi ho itong dynamic partnership, ito ay isang uri ng pakikipagtulungan at patuloy na uunlad, nagbabago at umaangkop sa mga bagong sitwasyon. Hindi ho ito nakatali sa mga nakasanayan at nakapirmang kontrata, kundi ito ay nakatutok sa pagiging flexible upang matugunan ang mga bagong hamon at oportunidad. Diba? Napakahalaga ng dynamic partnership na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa? Cooperation ng bawat bansa. Ano pa? Ekonomiya. Nabanggit niya pa ang Indo-Pacific sa West Philippine Sea. Yun yung mga mahahalaga na nilalatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa bawat bansa na pinupuntahan niya. Di ba? Tapos sasabihin ng mga DDS, wala man lang daw, nag-aksaya lang daw ng kaban ng bayan. Para sa kanila. Pero para sa atin na nakakaintindi, abay, yan po ang napakahalaga. Ang ilatag ni Pangulong Bongbong Marcos ang ano ng Pilipinas, di ba?
partnership. Oh, mahalaga ho yan. Eh si Sara, kung siya halimbawa ang maging presidente ng Purok, ano kaya ang ilalatag niya? Di ba? Pupunta kaya si Sara sa mga bansa ng Europa? Aba, baka madalas yan sa China. Kapag maging presidente ho yan ng Purok. Oh, tingnan nyo ha. Mismo ang mga leaders doon nagpalakpakan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hanggang inggit na lang ang mga DDS. Hanggang dakdak lang kayo ng dakdak. Puot at inggit lang ang nanalaitay sa inyong mga kagusok-gusukan. Maraming salamat Mr. President Bongbong Marcos sa paglatag mo ng ating mga dapat na mga mahalagang pag-uusapan, lalo na dyan sa mga iba't ibang bansa at lalo na sa pinag-uusapan nyo sa ekonomiya, sa defense, cooperation ng bawat bansa, di ba? Mahalaga ho yan. Kaya maraming salamat Mr. President. Wag ho kayong mag-alala. Marami po ang sumusuporta ho sa inyo. Konti lang ho yung mga DDS. So yun lang ho mga ka-action, mga kakampeng, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.